Hi, good morning everyone. Our devotion topic for today is from the book of Luke, chapter 3, verse 10 to 14. Sabi dito, what should we do then? The crowd asked John. The crowd asked. John answered, anyone who has two shirts should share with the one who has none. And anyone who has food should do the same. Even tax collectors came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? Then some soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your faith. So, ang ibig sabihin dito, money is not our master, Jesus is. Hindi hindi natin pwedeng kung ano man yung meron sa atin, kailangan nating makontento. At kahit ano man yung ginagawa natin, kailangan isipin natin na lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Na ang Diyos lamang ang sinusunod natin, ino-obey, and pinapollow natin. So, ano man yung mga ginagawa mo, ano yung work mo, teachers ka man, or tax collectors sa BIR, or sa yung sundalo. Sabi dito, ang pumunta kay John yung soldiers, tax collectors, at yung crowd. Yung tinatanong sila, what they do. So, kailangan ang perspective natin ay mapuno ang mga tao ay mag-serve sa Lord, hindi sa kung ano man pansariling agenda nila na makapag-ipon lang sila ng pera or makapag-acquire lang sila ng mga bagay na gusto nila. Kailangan ang mga ginagawa natin sa buhay ay dahil sa pagsamba natin sa Diyos. We serve God kung ano man yung ginagawa natin, kung saan man tayo. Isipin natin na kahit ano pa yung work natin, kailangan ginagawa natin ng mabuti to para sa paglilingkod sa Diyos, para sa ating pagsunod sa Diyos. Sa paglilingkod under sa ating master, at siniserve natin yon hindi dahil sa mga pansarili natin na kagustuhan. So, demolish the idolatry of money. Huwag nating isipin lagi na dahil sa pera kaya tayo nagtatrabaho. Kailangan sa paglilingkod sa ating mga kapwa na mag-share tayo ng kung ano man meron tayo. Yung perspective natin dapat ay mapuno ang ng mga taong sumasamba sa Kanya. Hikayat natin sila na yung ginagawa nila ay hindi lang dapat sa mga sarili nila, sa pamilya nila. Kasi ang sarili natin, hindi natin pag-aari. Yung pamilya natin, hindi natin pag-aari. Dapat yung pinaglilingkuran natin, hindi yung dahil sa mga bagay na gusto natin makuha, kundi sa paglilingkod sa Diyos. We serve God wherever we do, wherever we are. So, yung sabi dyan, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your faith. Makontento tayo sa kung ano mang meron tayo, at i-share dapat natin yung mga blessings na nagkakaroon sa atin, na nagkakaroon ka. Kaya nga sabi dyan, who has two shirts should share with the one who has none. Kung ano man yung pwedeng maitulong mo sa iba na walang-wala, itulong mo. Kasi binibless ka ng Lord dahil
may kakayanan kang tumulong, may kakayanan kang mag-share. At lahat ng ginagawa mo, dapat iniisip mo na ginagawa mo yan dahil sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan, kahit ikaw ay isang katulong, kailangan pagbutihan mo yung ginagawa mo, isipin mo na you are served with God. Ginagawa mo yon para malugod sa iyo ang Diyos. Ginagawa natin yon para makasunod sa kung ano man yung kalooban niya sa atin. Kahit ano man yung work na kahit tagalinis ka lang, isipin mo na naglilinis ka sa kaharian ng Diyos. Isipin mo na ang mga bagay na ginagawa mo, yung kinukonsume mo yung oras, kinukonsume mo yung nagpapagod ka para lang sa paglilingkod mo sa pinaniniwalaan mong Diyos. At ginagawa natin to hindi lang para sa sarili natin, kundi yung bilang servants of the Lord. Huwag nating kumbaga sambahin ang ano man na meron tayo, yung mga kayamanan natin. Huwag natin sambahin yung pera, kasi ang pera hindi Diyos. Kailangan ang ginagawa natin yung mga bagay na ginagawa natin dahil sa purpose na yun ay binigay ng Diyos sa atin. Kung ano yung purpose mo, kung ano yung will ng Lord sa'yo na maging ikaw, at saan ka ba naglilingkod, kung para saan ba yung pagtatrabaho mo, para saan ba yung pagpapagal mo, at para saan yung mga sakripisyo na ginagawa mo. Isipin mo na lahat ng yan hindi para sa sarili mo, dahil ang sarili mo mismo hindi yung pag-aaral. Diyos ang nagmamay-ari. Dapat nasa ilalim tayo ng yung ginagawa natin ay nasa ilalim ng ating pagkapanginoon. Yung we're serving the Lord Jesus Christ. So walang masasayang na oras sa mga ginagawa mo kung ang palagi mong iisipin na lahat ng yan ay sineserve mo sa Panginoon, at hindi sa lahat ng mga gusto mong makamit na pansarili mo at gusto mo lang mapapurihan ka, kundi yung ang mapapurihan at maitaas sa buhay mo ay ang ating Panginoon, at ang lahat ng mga iniaalay natin ay sa Diyos lamang. We obey and we follow Lord Jesus Christ.